natin. So, kayo na uli mag-assume. Siguro nandito si Rx. Tapos si Ry, upward pa din. Pero guys, no, pagka nakakita kayo ng problem, pwede nyo na ding anong tawag doon, engineering judgment. No? Parang, kunyari ganyan lang namin nakita yung forces. To the right, to the left, 25. Tapos ito 20, tapos i-component mo pa. So, ibig sabihin, lamang na si 25. So, ibig sabihin, yung resultant niyan, probably, papunta na sa right. No? And then dito, kung makikita nyo, downward siya. Tapos may downward pa dito. So, yung RY niyan is downward. Yung resultant niya, downward. Tapos, inassume nyo pa rin na upward. Pero, syempre, sir, hindi. Yun kasi, kailangan mas madali Kabisado namin dun yun So, pagka nag-iba na lang yung sign, negative, mali lang yung direction. Tama din naman yun. Wala namang mali dun, ha? Okay lang yun. Ilalaban yan. So, gawin natin is for Rx, summation ng forces along X is equal to Rx, assuming to the right, positive. So, Rx equals, so ano yung mga forces to the right? Negative 25 minus 20 sine of 30. So, magkano si Rx? Negative newtons. Kilonewtons. Sine, no? Bakit naging sine? Kasi, I plus pala dapat, no? Kasi yung 20 kilonewton sine 30 is to the right. So, plus. 15 lang. Again, mali lang uli yung direction. To the left. No? Kasi nga, again, kapag vector, may direction dapat yan, no? Next. Summation ng forces along y is equal to Ry, assuming upward positive. So, Ry is equal to, ano yung mga forces downward? Ay, upward pala, wala. Negative 20 cosine of 30 minus 30. So, magkano si Ry? Negative 47. So, downward, therefore, Ry is 47.32 kilonewton. Downward. Pwede nyo na yun. So, to solve for the resultant, R is equal to Rx squared plus Ry squared. Take the square root. So, R is equal to 49 point. Okay. So, ngayon, pwede nyo nang burahin uli yung direction nito. Okay. So, yung resultant natin is mag-a-act somewhere here, no? Pwedeng pa ganito uli. Pwedeng pa ganon, no? So, kung ano yung may assume nyo, okay lang. This is X, this is Y. How to solve for X? So, saan nyo dadalhin yung Rx, Ry natin dito? So, ito si Ry. And then, ito si Rx. Papaikutin natin si Rx, Ry. So, summation tayo ng moment at O.
this is produced by the forces is equal to the moment at O produced by the resultant. So, ano yung moment na pinoproduce ni resultant? Si Ry na lang. So, Ry, ano yung moment arm niya? X. Equals to, okay, paikutin natin yung mga ito. Oops. Picturean ko na nga lang. Smile. Ayan. Ito yung papaikutin natin na. Ayan. Okay. Okay, si Rx. So, unahin natin. Papaikot. Assuming clockwise, positive. So, ano yung mga umiikot ng clockwise? Una, ito si 30. So, magpaproduce siya ng positive moment. So, 30. Ano moment arm ni 30? Simula dito kay point O. Ano yung moment arm niya? 6 plus 3. Ano ba yung sinulat natin? Ito, yung 30 muna na to. 9. Tama? Plus, yung vertical component nito, this is 20 cosine 30. Ano moment arm niya? 9 pa din, tama? Kasi ito yung vertical component, no? Next. Minus, plus pa din yung horizontal component naman. That is 20 sine of 30. Ano moment arm ni 20 sine 30? Ito yun. Ano yung moment arm niya from point O? 5. Minus si 25. Ano moment arm ni 25? Ito yun, no? Magpaproduce ng counterclockwise. Dito kasi iikot. Negative. Positive. 5 din. Wala na. Tatlong force lang naman, di ba? Delete ko na. Okay na yan. Substitute lang natin si Ry. Magkano yung Ry natin? 47.32 multiplied by X. Ito, pakisimplify yung moment at O ng mga components. Positive. Magkano pa? 390.88. 88. So, magkano si X? Next, how to solve for Y naman? Sige. Wala akong mga away. Okay lang. Sige. Dun tayo. Tatlo nagsagot na 350.88. Baka napindot ng sumobra ng... Ilan yung sumobra? Sumobra ng 40. Paano siya sumobra ng... Hahanapin natin yan. Saan nagkamali? So, alin yung 7.42? 7.42 yung X. 7. Okay, next. Para naman sa RY, sa Y distance, ito naman yung gagamitin natin. Ito si RX. Then, ito si Ry. Okay? So, moment natin is the moment produced ng resultant at point O is equal to the summation ng moment at O produced by the forces. So, ano yung moment na pinoproduce? That is Rx times Y. Equals to, ano yung moment produced by the forces? 350.88. So, ang Rx natin na solve is 15. So, that is 350.88. So, magkano yung Y? 23.13.
Ayun, medyo tama na may assumption natin. Ang galing natin mag-assume. Ako lang pala. Assumere. Ayan. Ayan, tapos na, di ba? Sa December 11, no, magki-quiz tayo. Pagka-quiz, announce ko naman kung ano yung coverage. Baka after na ng CEPES. Pero hanggang ano lang naman, yung 3D na result. Ay, hanggang dun pala sa moment of A-Force. No? Hanggang dito lang yung quiz natin. Moment of A-Force. Dito hanggang couple. Yung alin, yung resultant ng non-concurrent. Di na. Gusto nyo ba?